Paninindigan ko po yung sinabi ko dati. Madalas ko 'tong sabihin, na kung ikukumpara natin ang magiging buhay nitong si Digong, ang buhay ngayon, sabihin na natin, ngayon mismo, ang buhay ni Digong at ang buhay ni Senator De Lima, promising, maganda ang susunod na chapter ng buhay ni Senator De Lima. Maliwanag ang bukas ng isang Senator De Lima. Samantalang po ang kay Digong ay walang kapanatagan. Walang kapayapaan ng pag-iisip ang nararanasan ngayon ni Digong. Palubog ang araw at hindi tayo sigurado kung sisikatan or may sisikat pa na araw na panibagong bukas sa isang katulad ni Digong. Ganyan po, napakalaki po ng diferensya. Sa puntong ito, kung merong takot or natatakot sa kung sino man, sa batas man, sigurado tayo si Digong. Si Senator De Lima, yung kaba at pag-aalala niya nung siya ay nakulong ng kung ilang taon, yun po ang nagdulot na lalong maging matapang at lalong naging palaban si Senator De Lima. Maganda ang susunod na chapter ng isang Senator De Lima. Naku po, ay baka nga maging presidente pa ito. Diba? Dahil kung tutuusin, kung titingnan natin, yung mga katulad ng Senator De Lima na may totoong pagmamahal sa ating bansa, may talino, may dunong, may malawak ang karanasan bilang isang totoong leader at tapat na leader. Yan po sa Senator De Lima. So kung ulitin natin kung merong takot ngayon, siguradong si Digong yan. Ang punto kasi dito, yun nga, andyan na naman daw itong si Digong at tinatakot na naman daw sa Senator De Lima. Sabi dito, tinatakot na naman niya ako na alam naman niya yon na hindi ako takot sa kanya. Totoo. Maganda yung punto na hindi siya takot kay Digong. At siguradong hindi ka dapat matakot kung ikaw naman ay walang ginagawang kabulastugan. So tama ba na si Digong ang takot na takot ngayon? Dahil guilty siya sa napakaraming kabulastugan. Ang dami niyang dapat kaharapin na investigasyon at kaso. O diba? Siya po ang takot. Totoo na kahit anong tapang-tapangan ang ipinapakita natong si Digong, alam natin, nakikinikinita natin na marami siyang mga statement at nababanaag sa kanyang mga salita, sa kanyang mga sinasabi na siya ay takot. Diba? Kapal kasi ng mukha, no? Ngayon pa talaga, tatakutin mo sa Senator De Lima. Kung titignan natin, kung tutuusin, na-exonerate na po, ibig sabihin, marami sa mga kababayan natin ang siguro ay nagsisi sa kanilang tingin, sa kanilang naging hatol, sa kanilang naging or pangbababoy kay Senator De Lima. Kapag tanto ng maraming kababayan natin na sila ang nauto ni Digong. Ayan. Kasi itong si Digong meron po yung banta na naman kay Senator De Lima na huwag daw ilabas yung mga dating issue siguro na nabaon na. Yan kasi ito ang sistema na itong mga klaseng ito ng mga taong katulad ni Digong at ng kanyang mga alipores. Ano daw? Sabi nung isa na alipores ni Digong, mag-move on na daw dahil tapos na daw ito. Ang kakapal ng mukha, may gana kayong magsalita ng move on kung kayo yung nang agrabyado. Totoo na hindi naman talaga ang punto dito ni Senator De Lima ay hindi para panagutin si Digong para sa kanyang sariling satisfaction. Dapat managot ang isang katulad ni Duterte sa taong bayan dahil sa kanyang mga kasalanang ginawa. Hindi lang kay Senator De Lima, kundi sa marami pa pong iba. Yan, sumusobra na naman daw itong sa Senator De Lima. You see, sa Senator De Lima pa talaga ang tinawag mong sumusobra sa kanyang mga statement. Ano yun? Lahat ng gusto mo, akala mo kaya mo pang kuhanin at abutin sa puntong ito, yung paghahari-harian niyo po, Mr. Duterte ay tapos na.
Kasi sabi niya, huwag daw kumalikot ng away. Walang nang-aaway sa'yo. Ikaw, Digong, ang nang-aaway. Ikaw, Digong, ang sa tingin mo, sa mga taong hindi gusto ang ginagawa mo dahil hindi tama, ang tingin mo ay kaaway. Ikaw ang tumitingin sa tao bilang kaaway. Dahil gusto mo, lahat ay sayo. Gusto mo, kumampi sayo. Ganyan po ang kaugalian ng isang Duterte. Pasimple, pero sakim sa napakaraming bagay. Good luck.